This video is going to be another stock market analysis video and here are the 10 stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So, last time that I talked about the PSEI, ang naging basis ko is yung December 3 na candle. So, itong vertical line yan. And during this period nga, meron akong inaasahan na 2 scenarios na mangyari. So, yung bullish scenario is that the PSEI would make a consolidation or short-term sideways movement inside this box before it makes a breakout, no? Tapos, yung non-bullish or somehow neutral na scenario is that dito siya makapag-create ng consolidation until mag-breakout siya. And of course, the bearish scenario, which I think medyo unlikely naman, is mabutas pa niya itong level na to. Tapos, pumunta pa siya sa ilalim, no? So, it looks like the PSEI is hovering dito sa 5,860 to 5,900 na levels, no? And mukhang nag-act nga as support ulit itong very important level niya na to. So, the MA20 as well is trailing this specific area at mukhang somehow nag-act siya as the support for the prices sa PSEI, no? So, zooming in a little bit, tatanggalin ko na itong consolidation sa taas because I think malabo na rin mangyari itong galaw niya na to, no? So, ibig sabihin, it's a possibility na dito na lang mag-consolidate yung PSEI around this area until it probably decides kung magbe-breakdown ba siya or magbe-breakout. So, in the event na magkaroon ng breakout sa PSEI, dito sa box na to, ang nakikita kong very important na gawin niya is malagpasan lang din eventually, no, yung MA100. So, baka magtagal pa yung PSEI sa level na to up until yung MA100, no, mapunta dito sa 6,000 area. Tapos sa kanya i-test yung 6,000 area along with the breakout sa MA100. So, I think that would be very beneficial, no, sa overall galaw ng market kung makalagpas man yung PSEI sa MA100 kasi nung huling beses niyang nagawa yan, around end of April, first week ng May pa, no? And somehow naging okay yung market during that period up until August to September na nagka-leche-leche talaga sa market, no? But of course, the key level here I think is itong 6.2 na price area up to the 6.3 price area kasi ito talaga yung price level kung saan nagkaroon ng breakdown yung PSEI, no? So this means that if the market moves sa 6.3 level, then I think that would be the very bullish signal na nasa bull market tayo, no? Kasi kung ipa-plot mo din yung lows during this period, tapos ipa-plot natin sa 6.3 level, no, up to 6.4 level, we can clearly see na more than 10% tapos nearing 15% na yung gains ng PSEI by that time compared sa lows niya. So, syempre, pwede na natin siyang ma-classify somehow na nasa bullish market yung galaw ng PSEI, no? So, let's see this coming trading week kung may gagawin bang significant moves yung PSEI. So, for the first stock na pag-uusapan ko, that's ICT. So, for ICT, the last time that I talked about this stock, November 18. And during this period, ang ina-anticipate ko nga is maglalaro siya sa loob ng consolidation na to, no? So, for the rest of November and the few days of December, talagang naglalaro nga lang talaga siya dito. So, the MA20 was acting as the support along with the lower part ng range dito sa S1. And somehow, nitong last trading week, no, nung December 5, nakapag-breakout ulit yung ICT. I was able to previously plot a resistance dito sa R1 and R2 is around the 596, 597 levels because ayan yung chart pattern target along with the psychological resistance at 600, no? So, ibig sabihin ito yung kailangan niyang malagpasan para mag-move higher yung prices. So, in this case, itong R1 na level, I'm going to treat this as the possible support already. So, gagawin ko ng S1 to and syempre itong consolidation tatanggalin ko na. And the S1, I'm going to consider this already as S2 and syempre yung S2 level, S3 na yan, no? So, itong previous range na to, it's going to be R1. So, I think very crucial yung magiging galaw ng ICT this coming trading week. Kasi kung mag-breakout man siya sa 600, no, tapos may mga iilan na stocks na mga blue chips at first liners na maganda yung galaw, of course,
that's gonna reflect a price rally or move higher for the PSEI. So I definitely would want to see ICT reaching more than 600 price level, no, this trading week, kasi magiging magandang catalyst yon para sa movement ng overall market. So tingnan natin kung kayang gawin ng ICT yan or babalik lang siya ulit sa consolidation niya, no, para maglaro between the prices of S2 and S1. So next stock, TEL or PLDT. So the last time that I talked about this stock, November 18 din. So na-plot ko nga dito na ang significant level ng TEL is yung 134.50 na price area na level because meron tayong resistance dyan clearly nung first week ng August, no? And ito nga, nung November 25, dito nagkaroon ng bentahan, no? Umabot lang siya ng around 1,330. Hindi nga umabot ng 1,334 price area, no? Pero, ang maganda dito sa PLDT, yung ina-expect ko na move na dito lang siya maglaro sa loob ng consolidation, mukhang ginagawa naman niya. So, hindi na nga siya umabot ng S1, no? Nag-support yung MA20. So, I think for PLDT, aside dito sa malaking consolidation na ginagawa niya, you could also say na pwedeng meron siyang maliit na channel na ginagawa. So, you could look at it this way na pwedeng bumubuelo siya ng channel around this area tapos overshoot lang nangyari nitong November 25. Or you can also say that it's creating a consolidation around this area inside this bigger consolidation. No? So parehas short-term and medium-term movement. So in this case, it's very important for TEL this coming trading week or even possibly for the remainder of the year na makalagpas dito sa 1334 na price level. No? Kasi the longer na magtatagal siya sa consolidation na to tapos hindi siya maka-breakout sa R1, then tumataas yung possibility na mabutas niya tong box na to, tapos bumalik siya ulit dito sa S1 price level, no? But I think this is already a very important price area, yung around 1.2 up to 1,220 na price level. Kasi kung makaabot man yung price dito, ito na yung lower part ng range, tapos key support area, as you can see, naging support siya nung end of June, tapos humahabol na yung MA50 and MA100, no? So, I believe that this is already a strong support. Ang problema lang, pag na-revisit niya tong area na to, baka magtagal pa siya inside this consolidation, no? So, ibig sabihin, somehow, tenga yung pera. And if I zoom out a little bit, you can see kung ano yung posibleng ginagawa ng move ng TEL. So, there's a possible head and shoulders na pattern dito, no? Na inverse. So, ito yung left shoulder, and then here's the head. So, you can say na pwedeng magkaroon ng ganitong move yung PLDT, no? I-revisit niya nga talaga yung S1, saka siya mag-breakout dito. Pero, yun nga, hindi natin masasabi kasi pag na-revisit niya yung S1 to create the right shoulder, pwedeng magtagal talaga yung consolidation, no? So, yun yung iniiwasan natin. And also, hindi naman ibig sabihin na kinukomplete niya yung inverse na head and shoulder. Pag na-revisit niya tong price na to, after a few days or weeks, magbe-breakout siya sa R1, diba? Di natin alam, ma-revisit niya tong area na to, tapos magkaroon ng bad sentiment sa market, hindi mabutas pa niya yung S1, tapos bumalik ulit siya sa S2 price levels, no? Pero it's good to note na nag-create siya ng isang malaking inverse head and shoulder pattern. So, as much as possible, mas pipiliin ko nang mag-breakout na siya kaagad sa R1 kaysa mag-revisit pa siya ulit sa S1 levels. So, let's see, no, for the remainder of the year, kung kaya bang gawin ng PLDT yung mas bullish na galaw, no, compared sa babalik pa siya sa S1. So, next stock, PhilRT. So, for PhilInvest REIT, the last time that I talked about this stock, medyo matagal na. So, lagpas 2 months na, no, kasi nung September ko pa siya uling napag-usapan. And during this period, I was able to plot key levels. So, S1 as the possible resistance 1 pag nag-move lower pa yung stock, no? Kasi pwede nang mag-serve as resistance. So, nung nag-breakdown nga siya, nag-act as resistance, no, by the end week of September. So, syempre, itong level na to, around 350, gagawin ko na tong resistance, no? So, lalagyan ko lang ng R. And as you can see dito sa S2, nagkaroon nga ng support, pero eventually, nabutas nung around October 1, tapos naging resistance nung October 6. So, syempre, yung 3.39 level na yan, gagawin ko ring resistance yan, pero sa ngayon, R lang muna.
And then, ito eventually yung 3.28 support din kasi syempre previous 52-week high level. So, pagka-breakdown, syempre naging resistance ulit nung October 15. So, kitang-kita naman natin yan, diba? So, syempre, itong level na to magiging resistance na naman ulit. And sa ngayon, the main support for PhilRT is this level, no? Yung swing low niya dito sa around 2.78. Kung lalagyan ko ng line towards this area, we can see na it's a possibility, no, na baka nagkaroon siya ng overshoot dito sa main support niya sa 2.84. So dito siya nakahanap ng support sa 2.78, no, a few ticks below the main support level. Pero syempre, mas maganda pa rin na iti-treat ko as the support itong level na to talaga. So for the resistance na pinakamalapit sa PhilRT, I can see na meron ditong previous support level sa 3.06. So, syempre, ito yung magiging current resistance niya, no, sa R1. So, this makes this level as R2, yung mga previous support, R3 and R4. So, yung 52-week high niya, syempre, magiging R5 to, no. So, this means that in the short term, kung walang masyadong buying pressure for PhilREIT or selling pressure, then we can anticipate na in the short term to medium term, dito lang siya gagalaw, no? Until enough buying pressure ay pumasok sa REIT stock na to para makapag-breakout siya. So, aside kasi dito sa 3.06, no, nasa crucial level yung PhilREIT kasi meron tayong psych resistance sa 3 na price area. So, I think pag nakapag-close siya sa 3 significantly tapos hindi siya bumababa dyan, it's a possibility that PhilREIT can make a move above 3.06, no? Pero sa tingin ko, sobrang mahihirapan tong stock na to na umabot sa R2 levels pataas. Kasi kahit maka-breakout siya dito sa R1, nakaabang nakaagad yung MA50 tapos yung MA100, no? Isa na siguro sa mga pinaka-optimistic na gawin ng PhilREIT is to simply close above 3. Tapos wag nang bumaba sa ilalim, no? So, on the downside further, kung mabutas man niya yung S1, ito na yung sunod na mga support levels niya. So, I can see that there's 2.66 here as the possible S2. And another one na support dito sa around 2.55 na level sa S3. So, wag naman sanang mabutas yung S1, no? Kasi ito na yung susunod na mga strong support levels niya. So, tingnan natin kung anong gagawin ng PhilREIT this coming trading week. So, next up, Globe. So for Globe, the last time that I talked about this stock, November 14, and na-mention ko nga dyan, no, na meron akong average price around 1,491 kasi nakapasok ako dito during the bottoming out ng stock na to, and fortunately, nung November 13, no, naka-move na siya higher. So ngayon, Globe is having a difficult time moving past the R1 resistance dito sa 1623, no. So right now, yung Globe ay nagkakaroon ng small consolidation around this level. So the reason why nagkakaroon ng support dito is because andito na yung MA20, no, and MA100. Pero ayun nga, since malapit yung resistance sa 1623, nahirapan siyang makalabas dyan. So, isa sa mga key levels na i-adjust ko for Globe is itong level na to. So, para sa akin, ito na yung gagawin kong S1 kasi clearly, nagsusupport naman yung level na to. So, this means, itong mga levels niya before sa ilalim, syempre yun yung gagawin kong S2, tapos S3, no? So, much like TEL, the very crucial move na dapat gawin ng Globe is for it to make a breakout sa consolidation na to so that it can move higher, no? And test itong R2 levels. Kasi kung magtatagal siya sa consolidation na to, tapos magkaroon ng buhusan sa market or magkaroon ng sell down, then it's a possibility na mabutas niya nga yung S1, no? So, fortunately, para sa akin, hawak ko yung stock up until the X date. So, I'm already up by a significant percentage tapos meron pang div rate. So, if the price moves lower sa stock na to, then I'm not that worried that much. Kasi pwede pa naman ako mag-break even, no? Because I'm after the bigger move sa stock na to. So, ang ayaw ko lang mangyari talaga is mabutas pa yung S1 or magtagal pa yung consolidation, no? Para sa akin, much better na within this trading week or probably next week, at least mag-try man lang siya mag-breakout, no? For it to reach yung R2 levels. Pero overall, para sa akin, maganda pa naman yung ginagalaw ng Globe. Next stock, CBC. So, for CBC, matagal na simula nung napag-usapan ko yung stock na to.
So, I'm not sure kung bakit walang vertical line, no? Pero based sa drawings, since ito yung S1 na price level, so that means at a minimum na pag-usapan ko yung stock na to nung first week ng August, no? That's why I was able to plot the S1 support here kasi ayun yung bottom part ng range. So, yung in-anticipate ko na move ng CBC during this period is mag-stay siya sa consolidation, no? And ayun naman yung ginawa niya up until the second week of October kasi nagsusupport yung S1 tapos nung nabutas around second week of October, hindi niya na pinansin, no, yung S2 support along with the S3 support level. Talagang binutas niya ng binutas yung mga support, no. But as you can see, nung nabutas niya nung last week ng October, since nabutas na, pag in-extend ko yung S3, nag-convert na siya into a resistance nung November 20, no. So very clearly, I can already say na ito na dapat yung R1 ng CBC for this level. Tapos meron pa yung previous support dito, no? Kaya role reversal talaga. So, the current support for this stock, syempre, itong level na to, since ito yung kanyang swing low, so, syempre, ito na yung gagawin kong S1, no? And the S2 levels, syempre, gagawin ko na tong R2, and I'm going to remove this consolidation already, and I'm going to treat this level as a possible R2 range, yung 59 to 60.50 as the resistance. And yung mga levels niya dito sa taas, babaguhin ko na rin. So, ibig sabihin lang nito, yung CBC is creating a consolidation na around this area. So, between S1 and R1. So, ang nakikita kong very crucial area for CBC is it needs to make a breakout, no? Sa R1 and of course sa R2. Because if it makes a breakout sa R1, at least mataas yung chance na nasa short-term uptrend na siya. Tapos pag nagkaroon pa ng enough buying pressure, no? Pag gumanda yung market, tapos nabutas niya yung R2, pwedeng sign na yun na nakapag-reverse na yung stock kasi clearly nakapag-bottom out na siya kapag nakalagpas siya dito sa levels na to tapos above na siya sa lahat ng moving averages, no? Pero I guess it would take a lot of buying pressure in order for the stock to do that. So, syempre, hindi natin pwedeng alisin yung chance na pag humina yung market, CBC being one of the blue chips, no, and first liners out there, pwedeng mabutas pa rin naman talaga yung S1 price level. At pag nangyari yan, yung possible na next support ng CBC, may previous consolidation dito, so medyo malalim, no? Pwede pa palang umabot ng around 41 yung next na strong support niya, no? Pero hindi naman ibig sabihin na pag nabutas yung S1, diretso siya dito. Of course, investors could find deep value sa stock na to kahit in between pulutin or saluhin na, no? I'm just saying na ito yung strongest support. So, in the event na hindi siya mapulot around this level, then it's a possibility na dito siya pulutin. So, it's very crucial na magkaroon ng positivity sa market para naman makapag-breakout na tong CBC sa R1 man lang at least, no? And eventually sa R2. So, next up, Bloom. So, for Bloom, the last time that I talked about the stock, November 14, so nearly a month ago. And during this period nga, I was able to plot yung key levels niya dito sa S1, no? And mukhang sa ngayon, ito pa naman yung nagsiserve na good support level para sa stock na to. So, hindi pa naman niya nabubutas, no? And no significant movement from Bloom. Andito pa rin siya nagpa-follow sa ginagawa niyang downward channel. Tapos, napipigilan pa ng MA20 yung price, no? So, wala akong babaguhin sa key levels ng Bloom. Ang mako-comment ko lang dito is in order for Bloom to somehow reach itong R1 or yung upper part ng channel na ginagawa niya, no? Kailangan niyang malagpasan syempre yung MA20 para kahit papaano magkaroon siya ng short-term uptrend tapos malagpasan niya yung 3 or mag-close siya above 3 price area para magkaroon ng onting buhay. Kung hindi niya kayang gawin yan, then I'm expecting na itong Bloom magkakaroon lang ng consolidation, no, below the 3 price area or mabutas niya yung S1, no? Kasi pag nabutas naman yung S1, andito pa rin yung immediate support niya, no? Yung trend line. So, pwede niya talagang i-follow yung downward channel. So, ibig sabihin, kahit makapag-breakout to sa 3, tapos dito siya mauntog sa R1 kasi nakaabang na rin yung MA50 tapos MA100, pwede pa rin niyang i-follow, no, yung downward channel move. So, ang pinakamaganda talagang gawin, of course, ng Bloom is to syempre break out from this channel para ma-prevent yung move niya going towards the lower price levels, no, kung malagpasan niya man yung 3 na price area. And ultimately, syempre, pag nakalagpas siya dito sa R2, I'd say na nakapag-reverse na talaga yung stock. Lalo pag hindi na siya nag-close below yung R2 levels, no? Pero sa ngayon, syempre, hindi pa maganda yung itsura ng Bloom and currently, nasa bottom pa siya and hindi pa natin masisigurado kung bottoming out na to. So, next stock, Monday.
So, for Monday, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, October 17. So, lagpas isang buwan, no? Isang buwan kalahati. So, the last time na napag-usapan ko siya, andito siya sa isang malaking consolidation and it actually stayed inside this consolidation up until the first week of November, no? Pero nung nabuta siya, nung around November 6, hindi pa siya nakakabalik ulit dun sa consolidation level na yun. So, I think I'm going to remove this consolidation already. And ang key support level talaga nito is yung 6.53 to 6.65. But of course, this is the resistance na ngayon kasi nabutas naman na niya yung levels na to. So, I'm going to treat this as a range already na R1. And syempre, i-adjust ko na yung mga levels dito sa taas. So, a pattern that I see na ginagawa sa ngayon ng Monday is a possible downward channel move. So, ibig sabihin, para hindi tuluyang mahulog yung Monday, no, kailangan niya mag-breakout dito sa R1. So, in order to negate yung downward channel move, in order to close above the MA50 and MA100, and para na rin magkaroon siya ng short-term uptrend, no? Kasi, ang current support ng stock na to ngayon is yung swing low niya dito sa 5.60. So, yan yung S1, no? So, pag nabutas yung S1, wala na rin actually support, no? Kasi yung stock na to ngayon is nasa all-time low. So, ibig sabihin yan, we can treat the psych support as a possible next support level for this stock. So, syempre, 5 price area yan, no? So, ibig sabihin, ito yung S2. And as you can see, may confluence, no, towards the downward channel pattern move. Kasi kung mabutas yung S1, wala na rin naman ibang pupuntahan yung stock kundi itong 5 price level. Kasi ayan rin naman yung direction nung pattern na ginagawa niya. So that's why I said earlier, kailangan bumalik yung Monday above the R1 price level. So isa na siguro yun sa pinaka-optimistic niyang magawa, no? Pumunta siya dito sa 6.64 na price area. And I'd say na pag nalagpasan niya yung R2, yun na yung possible sign na nakapag-reverse na siya or confirmed na. So, let's see in this coming trading week, no? Kung kaya bang butasin ng Monday itong price level na to kasi around 615, 620 lang naman. Or magbe-breakdown ba siya sa MA20 para i-revisit yung S1 support. So, next up, FNI. So, for FNI, the last time that I talked about this stock, September 19, and during this level nga, marami akong na-plot na mga support ranges from S1 to S2. So, it's very clear na nag-support nga talaga yung S2, no? Kasi hindi naman niya nabubutas ng sobra yung mga levels na to. Nagkakaroon siya ng overshoot pero nababawi lang din. So, I think I'll have to remove these levels already. Tapos, ang gagawin ko na lang is simply to make the consolidation box larger. So, ito na yung ginagawa kong indication for FNI, no? Ibig sabihin, yung main resistance talaga niya is yung 1.53 level. Tapos, clearly, yung support niya is yung 1.10 na price level. So, naglalaro sa sobrang laking consolidation itong FNI ngayon. So, it would be very interesting to see kung mag-breakout yung FNI sa R1 tapos R2, no? Kasi kung pipindutin natin yung 1Y, we can see that the 52-week high is 1.69, no? So, kung mag-breakout man siya dito sa 1.69 levels, that would mean na malakas yung stock tapos uptrending siya sa short term, medium term, and long term. So, magandang abangan pag nag-breakout siya sa R1 and eventually yung R2. Pero sa ngayon, parang hindi pa masyadong maganda yung galaw ng FNI, no? Lalo na at yung consolidation niya dito pa nangyayari sa ilalim. So, mas maganda sana, no, kung yung consolidation niya above the 140 price area. Kasi that would mean at any given period, pwede na siyang makapag-breakout sa R1. So, optimistic view na siguro kapag nag-close siya above 1.40 tapos hindi na siya bumababa sa ilalim. So, doon na siya magandang abangan, no? Kung kaya niya nagpasan yung mga R1 and R2 levels niya. So, in the event na mabutas yung S1, yung next na possible support ng FNI, so itong level na to, yung 0.90, clearly, merong low dyan, yung 52-week low niya. Pero, dito din papasok, no? Yung 1 na price area as a possible psych support. So, let's see, no, in the coming trading weeks, kung kaya bang lagpasan ng FNI yung R1 or mabubutas ba niya yung S1 price level. So, next up, Costco.
So for Costco, the last time that I talked about this stock, October 27, and during this period, nakita ko na may potential yung Costco na mag-create ng head and shoulders na pattern, and nalagay ko nga dito na at a minimum, no, yung possible target niya is below 6 price area kung magawa man niya yung head and shoulders na pattern. So ngayon, nagko-consolidate pa rin yung Costco dito sa S1 support. So ibig sabihin hindi niya sinunod yung regular na pattern na ginagawa, no? Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na siya nagke-create ng head and shoulders kasi pwedeng complex head and shoulders yung ginagawa niya, no? Pwedeng dito siya tumaas tapos dito siya magkaroon ng move lower. So syempre, pwede pa rin naman yan i-consider as a right shoulder, no? So I think wala pa rin akong babaguhin sa levels ng Costco, and syempre ang kailangan gawin ng Costco is mag-close siya above ng R2. Tapos dito na siya magkaroon ng consolidation. Tapos saka siya mag-breakout sa R3. And of course, that means negated na yung head and shoulders pattern or yung distributive nature na ginagawa ng stock na to, no? Pero kung tatama siya dito sa R2, tapos pupunta siya sa S1, tapos mabubutas, then it's a possibility na ginagawa niya yung head and shoulders pattern. Or kung mabutas man siya kaagad, tapos heavy yung selling na mangyari, then of course that means the next support that you can go to is S2. So crucial din this coming trading week and even next week, no? Kasi pwede niyang gawin yung kahit alin dito sa mga scenarios na napag-usapan ko. So next up, SHLPH. So for Shell Pilipinas, so the stock has been moving inside a consolidation ever since August pa, no? So itong level na to. So syempre, yung 6.66 na price level, ito yung gagawin kong R1, and clearly meron dyang double top resistance. And yung bottom part ng range, syempre, ito yung gagawin kong S1, no, around 550 level. So at this point, no, only time can tell kung anong gagawin ng Shell Pilipinas, no, kung magbe-breakout ba siya sa R1, kung enough yung buying pressure, or magkakaroon ba siya ng breakdown. Kasi kung magkakaroon siya ng breakdown sa S1, then that would mean pwede niyang i-revisit yung previous bottom niya. So around 4.70 to possible 5 support area yan kasi psych support eh. So ililabel ko tong possible area na to as S2, no, yung range na to. Kapag nag-breakout naman siya dito sa R1 levels, no, we can simply look towards the left kung ano yung possible na resistance ng SHLPH, and pwedeng yung 7.61 na level mag-act as R2. And after that level, around 9. So, meron kasi ditong previous support, no? And naging resistance din talaga siya eventually. So, I'm not saying na pag nag-breakout siya sa R1, pupuntahan niya yung R2 tapos R3, ah. So, I'm just indicating the possible resistance areas kung saan maka-encounter siya ng malakas na selling pressure. But of course, kung mag-breakout siya sa R1, hindi naman natin control, diba? Kung magkaroon ng bentahan above 7 and below 7.61, no? Kasi, yung mga nakasalo ng stock na to sa bottom, no, during this level, up na sila ng 48, up to 58%, no? Yung mga nakasalo dito sa bottom part ng range na to, magiging up na sila ng 34 to 25% sa level na yan. So, hindi na ako magugulat kung magkakaroon ng profit taking dito sa levels na to. So, makikita na lang natin yan kung magkakaroon ng significant move sa SHLPH once mag-breakout siya dito sa R1 levels niya, no? Pero syempre, ang ayaw natin mangyari, mabutas pa yung S1 kasi mataas yung chance na i-revisit niya ulit yung S2 support pag nabutas yung S1 support niya. So if you want to watch my previous stock market analysis videos, you can just click towards the right. Diyan nakasave yung playlist ko sa lahat ng stock market analysis videos. And if you found value sa video na to and you've learned a lot, make sure to like this video and don't forget to subscribe. Ayun lang, and thank you for watching this video.